Sa buong barangay, sila ang pinagbunyi. Dalawang magkapatid na sabay na nakapasa sa kolehiyong medisina ng Universidad ng Pilipinas, ngunit isang hapon, ang magkapatid na ito ay naglaho na parang bula. Nagsimula ito nung tagaraw ng 1996 kay Jose Miguel, ang Panganay. Ang kanyang pitaka, sapatos at ang dinaubos na dalatang kape ay naiwan sa kanyang silit, ngunit ang tao mismo ay tila sinipsip ng hangin. Makalipas ang isang taon, sa kasagsagan ng mahal na araw, ang kanyang kapatid na si Juan Carlos, na punong takot at pagdududa sa pagkawalang kanyang kuya, ay naglaho rin ng walang bakas. Halos 200 na pulis ang nakaluhok sa buong Santa Mesa, ngunit kahit isang hiblangang buhok ay walang natakpuan. Nakidalamhati ang mundo sa kanilang inang lumuluha, ngunit hinusgahan at pinaksismisan ang kanilang amang pagalagala sa mga eskinita upang hanapin ang katotohanan. Ganun lumipas ang 30 taon ng inhustisya. Hanggang sa taxi ball ng 2026, nang ang palangang isang investigador ay bumaon ng 70 cm sa ilalim ng hardin ng kanilang bakuran. Isang bagay na puti na sa loob ng 30 taon ay niyakap ng mga ugat ng pulang santan, ang sa wakas ay sumilip sa liwanag. Ang matandang babae na araw-araw na nagdidilik dito mula sa bintana ng kanyang silid sa ospital ay mahinang nagsabi, ayos na. Bakit kinailangang maghintay ng dalawang binatang ito sa ilalim ng 70 sentimetrong lupa sa loob ng 30 taon? Ano nga ba ang tunay na nangyari sa lugar na iyon sa araw na iyon? Bago magsimula ang kwento, samahan ninyo kaming magbigay-pugay sa mabiktima. Ito ang ngalihim ng kaso. March 2026, ang huling Lunes nung malupit na tagsibol na iyon. Sa dulo ng isang makipot na eskinita sa Santa Mesa, Maynila, kung saan makakadikit na nakatayo ang maluma at nag-isang bahay, huminto si Angela Santos. Si Angela, isang 34 taong gulang na karaniwang empleyado, ay mahigpit na hawak ang isang maliit na bungkos ng ngasusi. Ang ngasusing iyon ay binigay sa kanya ng nurse mula sa isang nursing home noong nakaraang gabi. Tumawag ang telepono bandang alas 7 ng gabi. Isang boses na kalmado at formal na lalong nagpadama ng kilabot. Kayo po ba ang kamag-anak? Ang inyong tiyahin po ay nawalan ng malay. Makakapunta po ba kayo ngayon din? Sa sandaling marinig iyon, habang nagmamadaling tumakbo si Angela papuntang ospital, isa lang ang nasa isip niya, ang bahay na ito. Hindi ang matandang nawalan ng malay, kundi ang bahay na ito na nanatiling sarado sa loob ng maraming dekada. Ang masanga ng santan na sumisilip sa pader ay marahang umuugol sa ihip ng hangin. Ang mapulang bulaklak nito ay malapit ng bumuka. Halos 30 taon nang labas-masok si Angela sa bahay na ito, ngunit ni minsan ay hindi siya tumayo ron ng mag-isa hawak ang susi. Tanging kapag iniimbitahan lamang ng kanyang tita Imelda siya nakakapasok, at higit sa lahat, may isang dinasusulat na patakaran. Bawal sumilip sa masilit ng mag-isa. Walang nagsabi nito ng hayagan, ngunit ganun na lamang talaga ang pakiramdam sa bahay na iyon. Ngunit iba ngayon, hawak ni Angela ang susi at walang sinuman sa loob. Pagbukas niya ng pinto at maingat na humakbang papasok, isang di pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanyang ilong. Hindi ito ang karaniwang amoy kulop ng isang lumang bahay. Ito ay isang mas malalim, nakakasukang amoy na tila nakmumula sa ilalim ng lupa. Isang amoy ng basang lupa na may halong, isang bagay na matagal nang nabubulok. Bubuksan na sana ni Angela ang bintana para magpahangin nang bigla siyang mapatigil. Naramdaman niya sa kanyang kaluban na ang pinagmumulan ng amoy ay hindi sa loob ng bahay, kundi sa labas, sa hardin, at mas matindi ito ron. Ngunit sa mga sandaling iyon, wala pa siyang ideya kung ano ang kahulugan ng amoy na iyon. Ang alam niya lang, may isang bagay na lubhang mali. Nagsimula siyang mag-ayos ng master's bedroom bandang alas 10 ng umaga, habang isa-isang inilalabas ang magamit mula sa aparador, natigilan siya sa pinakailalim na bahagi. May isang lumang shopping bag dun. Ang logo ng isang kilalang department store ay halos hindi na makilala sa kalumaan. Ang hawakan nito ay naninilaw na, patunay nga mataong pinagdaanan. Walang anumang iniisip, kinuha ni Angela ang shopping bag. Sa loob, may mga bagay na maingat na nakabalot sa plastik. Ang kapal nga alikabok sa ibabaw ng plastik ay hindi pangkaraniwan. Nang bahagya niya itong hipuin, gumuho ang alikabok. Malinaw na hindi ito nagagalawang kamayang tao sa loob ng maraming dekada. Nag-ipon ng laway si Angela bago punitin ang plastik. Malamig ang kanyang nadama. Isang matigas na takip, hindi ito libro o karaniwang dokumento. Nang maingat niya itong iangat, dalawang pasaporte na may matingkat na berdeng pabalat ang lumitaw. Tulad ng isang nahipnotismo, binuklat ni Angela ang unang pasaporte.
Sa litrato, isang binatang may murang mukha ang nakatingin. Ang kanyang nga mata ay tila may kakaibang talas. Sa pangalan, 3 salita ang malinaw na nakatatak, Diyos Miguel Reyes. Petsangang pa-issue, Setyembre 3, 1994. Ang nga mata ni Angela ay automatikong napunta sa mga pahina kung saan dapat nakatata ang maselyong imigrasyon. At doon, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Binaliktat niya ang mapahina, ngunit wala ni isang selyo ang nakatatak. Ang pasaporte ay nakakakilabot na malinis mula simula hanggang dulo. Nanginginig ang kamay, binuklat niya ang ikalawang pasaporte, Juan Carlos Reyes. Petsa na isay, Marso 17, 1969. Ngunit kanundan, walang kahit isang talangang paglabas o pagpasok sa bansa. Isang sunod-sunod na blanko at malamig na pahina. Nagsimulang manginik ng husto ang mga kamay ni Angela. Ang kanyang tita Imelda, sa loob ng maraming taon, ay laging sinasabi na ang kanyang mga pinsan na sina Kuya JM at Kuya JC ay abalang-abala bilang mga doktor sa Amerika. Sila raw ay napakagaling at abala kaya bihira na lang makatawag. Ngunit ngayon, ang mapasaporte nga pinsan niyang iyon ay nasa kanyang nga kamay. Walang kahit isang selyo na tutulok sa dilim nga aparador na ito sa loob ng 30 taon. Ngunit hindi pa rin makapaniwala si Angela o ayaw niyang maniwala. Sa ilalim ng mapasaporte, may 2 pang papel. Katunayan ng pagkakatalsik, Universidad ng Pilipinas, Kolehiyong Medisina, Jose Miguel Reyes, Agosto 16, 1996, itinala bilang itinalsik. Juan Carlos Reyes, Abril 4, 1997, itinala bilang itinalsik. Tinitigan ni Angela ang dokumento, kinakagat ang kanyang labi hanggang sa halos magdugo. At sa ilalim nito, isang maliit na sobreeng gamot na walang anumang marka. Sa loob, may ilang puting tableta na hindi niya malaman kung ano. Sinubukan niyang basahin ang generic name na nakaprint sa pakete, ngunit sumuko rin siya. Hindi niya maaninag ang maletra dahil sa sobrang panginginig ng kanyang kamay. Napatayo si Angela, nanginginig ang matuhod. Mahigpit na hawak ang shopping bag. Tumakbo siya palabas ng hardin. Payapa ang sikat ng araw sa hardin. Ang masantan ay marahan pa ring umuugoy. Tumayo si Angela sa harap ng bulaklak at tumingin sa maitim na lupa sa kanyang paanan. Muli, naamoy niya ang nakakakilabot na amoy na kanina pa nanggagaling sa hardin. Ang amoy ngang lupa na may halong isang bagay na hindi may larawan sa salita, isang amoy na pumupukaw ngang likas na takot. Doon napaluhod si Angela at kinuha ang kanyang telepono, basak na ang kanyang boses. Gusto ko pong mag-report. May nakita po akong kakaiba sa bahay. Mga pasaporte at dismissal papers, mga pasaporte na walang exit stamp. Sa loob ng 30 taon, kahit isang beses. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Maging siya ay hindi malaman kung ano ang gusto niyang sabihin. Ang alam niya lang, may isang bagay na lubang mali sa bahay na ito, sa ilalim ng harding ito, sa loob ng napakatagal na panahon isang nakakakilabot, nakatiyakan na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang mapulis na rumasponde ay unang itinuring ang kaso bilang isang simpleng alitan sa mana. Ngunit nang makita NH investigador ang makapasaporte, dismissal papers, at ang sobre NH gamot, biglang sumeryoso ang kanyang muka. Agad na ipinadala ang scene of the crime operative Soko para siyasatin ang buong bahay. Habang naglalakat ang isang miyembrong Soko, bigla siyang huminto sa harap ng ngasantan sa hardin. Napansin niya na ang lupa sa paligid ng 30 taong gulang na halaman ay may bahagyang pagkakaiba sa kulay kumpara sa ibang bahagi. Ang linya ng sementadong gilid ay hindi natural. Ang kulayng lupa sa loob ng linya ay mas madilim at mas malalim. Tumingin sa likod ang pinunong Soko at may mabigat na ekspresyon, mahinang bumulong, pala. Sa isang salitang iyon, tila nagelo ang hangin sa paligid. Makalipas ang 40 minuto mula nang unang bumaon ang pala sa lupa, sa lalim na 70 sentimetro, isang bagay na puti, na kaibang-kaiba sa itim na lupa, ang lumitaw. Agad na dumating ang karagdagang puwersa at ang buong bakuran ay pinalibutan ng dilaw na police line. Mula sa labas ng bakot, ang mausyosong kapitbahay ay napahinga ng malalim. Ang araw ay mainit pa rin at ang masantan ay maganda pa ring umuugoy. Ngunit sa ilalim ng mga pulang bulaklak na iyon, isang malaking katotohanan na nakalibing sa loob ng 30 taon nang sa wakas ay nagsisimula ng sumilip sa mundo. Si Angela ay nakaupo sa hagdanan, tulala, mahigpit niyang yakap ang 2 pasaporte, tahimik na lumuluha. Hindi pa niya alam kung ano ang kanyang matutuklasan. Ngunit mayroon siyang kutob,
Ang malaking kadiliman na bumalot sa bahay na ito sa loop ng 30 taon ay sa wakas, sa araw na ito, ay nagsisimula ng ipakita ang kanyang karumal-dumal na mukha. Inabot ng 10 araw bago lumabas ang resulta ng DNA test sa kung ano man ang natakpuan sa hardin. Sa loop ng 10 araw na iyon, gabi-gabi, binubuklat ni Angela ang 2 pasaporte, tinititigan ang mga blangkong pahina, at tinatanong niya ang kanyang sarili, ang 2 kuya ko, na buong akala ko'y matagumpay na nabubuhay sa ilalim ng kalangitan ng Amerika, nasaan nga ba talaga sila? Ano ang nangyari sa bahay na ito, sa araw na iyon? Upang mahanap ang sagot sa malupit na tanong na iyon, kailangan nating ibalik ang panahon, 30 taon ang nakalipas. Ang simulang lahat ng trahedya ay matutunton sa isang luma at maliit na bahay sa Uridung, Mahogo noong 1972. Doon ipinanganak ang panganay, si Jose Miguel. Ang kanyang ama, si Antonio, ay isang residenteng doktor sa isang ospital sa probinsya, kaya madalas itong wala sa bahay. Ang kanyang ina, si Imelda, ang mag-isang nakalaga kay JM. Hindi sila mayaman. Madalas, ang kanilang lumangkalan ay hindi gumagana sa madaling araw at tuwing taglamig, nagyelo ang kanilang tubo ng tubig. Ngunit kahit kailan, hindi pinabayaan ni Imelda ang kanyang sarili. Sa alaala ng kapitbahay, siya ay isang babaeng nakakakilabot sa kaayusan. Walang kahit isang hiblangang buhok o lukot sa damit na makikita sa kanya. Si JM ay lumaking tahimik at sensitibo, tulad ni kanyang ina. Mas nauna ang kanyang kamay kaysa sa kanyang bibig. Kapag may nararamdaman, isinusulat niya ito sa papel. Kapag may nagugustuhan, tinititigan niya ito ng matagal. Nang nasa 3 baitang si JM, kinausap ng teacher niya sa piano si Imelda. Ginang, kakaiba po ang kamay ni JM. May likas po siyang talento. Baka gusto niyo pong seryosohin ang pag-aaral niya. Tumango lang si Imelda. Kinabukasan, walang sabi-sabing inihinto niya si JM sa piano at inilipat sa isang math tutorial center. Hindi nagreklamo si JM. Tahimik lang siyang nakpalit na bag at malungkot na tumingin sa bintana. Mula nun, hindi na niya binanggit ang salitang piano sa napakatagal na panahon. Ang pangalawa, si Juan Carlos, ay isinilang noong Hulyo 1974. Kung si JM ay tinitingnan ang mundo, si Jesse naman ay pinapakinggan ito. Saan man nandun si JC, laging maingayng buhay, malinaw na yapa, paguni, at walang katapusang tawanan. Kapag ang bahay ay napupunong tawa ni Jesse, kahit ang seryosong si JM ay napapangiti. Kuya, birthday ko ngayon, libre mo kong ice cream. Hindi inaalis ni JM ang tingin sa libro. Birthday mo, bakit ako ang manlilibre? Kasi kuya kita. Sa simple at inosenteng sagot na iyon, napapatawa na lang si JM at tatayo para kunin ang kanyang pitaka. Iyon ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Kapag nakikita ni JC na malungkot ang kanyang kuya, hindi niya ito kinukulit. Sa halip, nagsusulat siya ng maikling mensahe sa papel at isinisingit sa ilalim ng pinto ng silid ng kanyang kuya. Kuya, kumain ka na ba? Ipagluluto kita ng masarap na instant noodles mamaya. Kahit isang piraso ngang masulat na iyon ay hindi itinapon ni JM. Maingat niya itong tinipon sa isang kahon sa kanyang desk. Hindi man sila nagsasalita, naiintindihan nila ang sakit ng isa't isa. Iyon ang malalim na ugnayan ng magkapatid. At noong Nobyembre 23, 1994, dumating ang resulta ng UPT-80. Si Imelda ay gising na mula pa madaling araw. Hindi siya uminom ng kahit isang basong tubig, hinihintay ang tawag. Nang sa wakas ay dumating ang balita, nabitawan niya ang telepono at napaupo sa sahig ng kusina. Naksidatingan ang mga kapitbahay at isang malaking tarpaulin ang isinabit sa bungat ng kanilang eskinita, ikararangal ng Santa Mesa, Jose Miguel Reyes, nakapasa sa UP College of Medicine. Nang araw na iyon, nagpahanda si Imelda sa isang lokal na kainan para sa buong barangay at sa unang pagkakataon, humagulgol siya sa harap ng maraming tao. Inakala ng lahat na iyon ay luha ng kagalakan. O nais nilang isipin na ganoon nga. Si JM, ng araw na iyon, ay matagal na tinitigan ang umiya na mukhang kanyang ina. Pagkatapos, tila naghihintay lang, agad na kinuha ni Imelda ng pasaporte sina JM at JC. Siya mismo ang nakasikaso ng lahat sa munisipyo. Pauwi, sinabi niya, para handa na kayo kapag kailangan niyong umalis para sa mga international conference. Kapag naging doktor na kayo, dadami ang maganyang pagkakataon. Nangunang hawakan ni JM ang kanyang pasaporte, tinitigan niya ang kanyang seryosong mukha sa litrato at tahimik na nagtanong, Nay, may gusto po talaga akong puntahan gamit ito.
Ngunit hindi natanong si Imelda kung saan, ni hindi siya sumagot. Kinuha niya ang pasaporte mula sa kamay ni JM at itinago sa pinakailalim nga aparador sa kanyang silid. Click! Ang malamig na tunog, NG pagsasara, NG pinto, NG aparador. Mula nun, hindi na muling nahawakan ni JM ang sarili niyang pasaporte. Sumunod, noong Pebrero 1996, si Jessie naman ang nakapasa sa UPCM. Ang balita na makasunod na nakapasa sa pinakamahusay na paaralan ng medisina sa bansa ang magkapatid ay naging alamat sa kanilang lugar. Lumabas pa sila sa isang maikling balita sa TV. Sa harap ng kamera, napakakalmado at elegante ni Imelda. Wala po akong ginawang espesyal, nandun lang po ako para sa kanila, naniwala sa kanila. Ang nga salitang iyon ay hinangaan ng lahat. Tinawag siyang huwaran ng isang mapagmahal na ina. Walang sinuman ang nahinala sa malamig na katotohanang nakatago sa likod ng magagandang salitang iyon. Nang taong iyon, sa unang pagkakataon, uminom ngang alak si JM. Isang gabi, kasama ang kanyang kaibigan na si Marco, naupo sila sa isang inuman malapit sa universidad. Matapos ang ilang bote, ibinaba ni JM ang kanyang baso. Marco, alam mo, ang totoo gusto ko talagang magpiano. Hanggang ngayon, iyon pa rin. Akala ni Marco ay biro lang, ngunit hindi nakangiti ang mata ni JM. Maingat na sumagot si Marco, di gawin mo pre, minsan lang tayo mabuhay, gawin mo kung anong gusto mo. Natahimik si JM ng matagal. Habang pinapaikot ang baso, idinagdag niya, sa tingin mo ba, papayagan ako ni mama? Kasabay nun, bahagya siyang ngumiti. Ngunit sa paggunita ni Marco, sinabi niya, hindi iyon mukhang ngiti. Iyon na pala ang huli niyang alaala kay JM. Sa silid ni Jessie, may isang maliit na cassette radio na nakatago. Regalo ng kanyang kuya. Ang tanging paraan niya para takasan ang lahat ay ang makinig ng musika gabi-gabi gamit ang earphones. Kapag pinatay na ang ilaw at nakapasok na siya sa ilalim ng kumot, nawawala ang UPMed, ang nakakasakal na eksaminasyon. Sa tabing radyong iyon, laging nandun ang lecture notes ng kanyang kuya. Ginagawa niyang unan ang manotes na iyon. Naamoy ang pamilyar, naamoy ng kanyang kuya habang nakikinig ng musika. Sapat na iyon, kahit nun. Sa luma at gas-gas na pitaka ni JM, laging may isang maliit na piraso ng papel. Isang pangako sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, mag-aral ako ng piano. Ilang taon na iyon doon, halos punit-punit na. Kahit nagpapalit siya ng pitaka, ang lahat ay itinatapon niya maliban sa papel na iyon na maingat niyang inililipat sa bago. Isang lihim na hindi niya ipinakita kaninuman. Hindi niya alam kung kailan darating ang araw na pagkatapos ng lahat, ngunit hanggat nasa pitaka niya ang papel na iyon, naniniwala siyang darating iyon. Ngunit nung tag-araw-eng 1956, nagsimulang umikot ang gulong ng tadhana. Sa unang pagkakataon, sinabi ni JM kay Imelda ang kanyang tunay na salubin ang kanyang balak na huminto sa pag-aral. Sa hapakainan, silang dalawa lang. Nay, ayoko na pong magmedisina. Biglang humento sa araang makakubiertos ni Imelda. Gusto ko po talagang makaral na musika. Gusto kong tumuktok na piano. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanilang maliit na bahay. Hindi sumagot si Imelda. Hindi na rin nakapagsalita si JM. Ang bigat sa mukhang kanyang ina ay mas matalim pa kaysa sa anumang patalim. Wala rin ang kanilang ama, si Antonio. Nasa probinsya pa rin, nakatanggap lang siyang isang tawag mula sa kanyang asawa. Ang boses ni Imelda ay kasing kalmado na dati. Walang problema, nakre-reliable da lang. Naniwala si Antonio. Walang dahilan para hindi maniwala, hindi pa. Ngunit hindi niya alam kung anong malaking kapahamakan ang idudulot ng simpleng salitang pagre-rebelde. O baka, isang tao lang ang nakakaalam, si Imelda, mayroon na siyang desisyon sa kanyang isipan. Sa sandaling may isang taong nakpasya na hindi pahintulutan ang simpleng kaligayahang iyon. Ang pangalan ni JM ay unti-anting binubura mula sa perpektong mundo na binuong kanyang ina. Agosto 14, 1996. Isang mainit na Huwiyebes. Ang huling araw ni JM ay nagsimulan ng 10:30 ngang umaga sa library ng universidad. Sa CCTV, makikita siyang naglalagay ng 2 libro sa counter. Habang naghihintay, tulala siyang tumingin sa bintana. Ano kaya ang nasa isip niya? Sa kasamaang palat, sa video, mukha lang siyang ordinaryong estudyante. Ang huling nakakita sa kanya ay bandang 1:00 ng hapon sa isang karinderya, tandang-tanda ng may-ari ang binatang iyon. Mag-isang nakaupo sa sulok, tahimik na kumakain. Pagkatapos kumain, hindi siya agad umalis.
Tila may malalim na inisip habang nakatingin sa labas. Ngunit pagkatapos ng 2:00, wala nang anumang tala ni JM. Umuwi siya sa kanilang bahay. Ngunit ang nakapagtataka, walang sinuman ang nakakita sa kanya na lumabas muli. Ang pinakakakaiba ay ang mga naiwan sa bahay. Ang pitaka ni JM ay nasa ibabaw kanyang mesa. Ang kanyang cellphone, pasaporte at damit panlakat ay nandun din. Sa may pinto, ang paborito niyang puting sapatos ay mayos na nakasalansan. Kung alis siya, dadalhin niya ang kanyang pitaka. Kung tataka siya, hawak niya dapat ang kanyang cellphone. Ngunit lahat ay nasa ayos, tanging si Jose Miguel lamang ang naglaho. Nalito maging ang mga investigador. 5 misteryo na hindi may paliwanag, lahat ng gamit pitaka, cellphone, pasaporte, sapatos ay naiwan. Ang kanyang jacket at bag ay nakasabit pa rin sa dati nitong pwesto. Sa kanyang mesa, nakabukas ang libro at may isang diubos na delatang kape. Tila babalik lang siya anumang oras. Walang senyales ng sapilitang pagpasok sa bahay. Halos 200 na pulis ang nahanap, ngunit walang nakita. Isang perpekto at imposibleng pagkawala. Ngunit may mas kakaiba pa. 3 araw ang lumipas bago iniripot ni Imelda ang pagkawala ng kanyang anak. Nang tanungin ng pulis, napakakalmado niyang sinabi, "Akala ko po kasi nagpunta lang sa makaibigan niya. Di ba't ganyan ang nakabataan ngayon?" Pero lumipas ang 3 araw at wala pa ring balita, kaya natakot na ako. Ang kanyang boses ay walang bahid ng panginginig. Inakala ng nga pulis na ito ay katatagan ng isang ina. Pagkatapos mag-report, si Imelda mismo ang tumawag sa isang local TV station. Sa harap ng kamera, humagulgol siya, "JM, anak, nasaan ka man, tumawag ka kay mama. Okay lang ang lahat, hindi mo kasalanan. Umuwi ka na, parang awa mo na." Ang kanyang maluha ay mukhang totu, napaka-perpekto. Walang sinuman ang nagduda sa pagmamahal ng isang ina na iyon. Nang suriin ang kanyang alibi, perpekto rin ito. Nung hapon na nawala si JM, nasa simbahan daw siya para sa isang community service. Mula 2:00 hanggang 6:00, nasa simbahan po ako. Kasama ko po si Father at si Aling Nena. Pwede niyo po silang tanungin. At kinumpirma nga itong pari at nakasama niya. Itinuring itong perpektong alibi. Ngunit sa pahina 73 ng case file, may isang kakaibang nota na nakasulat kamay. 3:17 PM, CCTV ng hardware store, malapit sa bahay, isang babae na kamuha niya, bumili ng pala, kailangang kumpirmahin. Ngunit sa ilalim ng notang iyon, walang follow-up na investigasyon. Mabilis na isinara ang kaso at ang isang linyang iyon ay nalibing sa dilim. Sa oras na sinabi ni Imelda na nasa simbahan siya, may isang babae na bumibili ng pala sa isang hardware store. Walang sinuman ang nag-ugnay sa dalawang pangyayari. Ang nangungupahan sa ibabang kanilang bahay, si Aling Cynthia, ay nagsabi, ilang araw pagkatapos siyang i-report na nawawala, gabi na. Prosigi ng Imelda, abala sa hardin. Tinanong ko kung anong ginagawa niya. Huminto si Aling Cynthia. Sabi niya, inaayos ko lang tong halaman, pero hindi man lang siya tumingin sa akin, tuloy-tuloy lang sa pahuhukay. Naisip ko, masipak naman kahit nawalan ng anak. Hindi ko akalain na iyon pala. Ang alaala na ito ay hindi rin nakarating sa pulisya. At dumating ang 1997. Mula nang mawala ang kanyang kuya, si JC ay naging anino na lang kanyang sarili. Hindi na siya kumakain o natutulog, ang kanyang kaset radio ay tahimik na. Ang manot ang kanyang kuya ay nandun pa rin sa kanyang mesa, ngunit hindi niya magawang buklatin. Nagsimulang magduda si JC sa kanyang ina. Bakit may lupa sa ilalim ng kukong kanyang ina nung araw na nawala ang kuya niya? Bakit ganito na lang ang pagkaabala niya sa hardin? At bakit tuwing babanggitin ang pangalan ng kanyang kuya, naninigas ang mamatang ang kanyang ina? Sa huli, nag-text si JC sa kanyang kaibigan na si Paulo, "Pre, kakaiba talaga. Pag tinatanong ko si mama, nanlilisik yung mata niya, natatakot ako." Sumagot ang kaibigan niya na tutulungan niya ito. Ngunit bago pa man may labas ni JC ang kanyang hinala sa mundo, siya rin ay naglaho na parang bula. Abril 3, 1997. Pang-4 na araw mula nang mawala si JC. Wala pang anumang lead sa kanyang kinaroroonan. Ngunit tumawag si Imelda sa isang kaibigan at sinabi, si JC sa paghahanap niya sa kuya niya, baka napahamak na. Paano na to? Natatakot ako, ang katiyakan na napahamak. Wala pang bangkay, wala pang ebidensya, ngunit ang ina ay tila alam na ang kahihinatnan ng kanyang pangalawang anak, isinara ng pulisya ang kaso ng magkapatid bilang paglalayas.
Dahil daw sa pagkabigla sa pagkawala en kuya, sumunod na lang ang kapatid. Ang case file ay inilagay sa isang bodega at ang pangalan ng dalawang binata ay naging dalawang numero na lang sa istatistika. Naniwala ang mundo sa perpektong luha ang isang ina at bago pa man matuyo ang luhang iyon, lumabas muli si Imelda sa hardin. Hawak niya ang 3 bagong punlang santan. Maingat siyang umupo at dahan-dahang inihanda ang lupa. Payapa ang hapon. Ang mga kapitbahay na nakakita sa kanya ay naisip, kawawa naman, sa pagtatanim na lang niya ibinubuhos ang kanyang kalungkutan. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang nakalibing sa ilalim ng magagandang santan na kanyang itinatanim. Ang masantan na iyon ay itinanim noong taksibol ang 1997. Ngunit ang hukay ay ginawa noong nakaraang teg-araw. Naalala ngang kapitbahay na si Aling Cynthia ang isang gabing maliwanag ang ilaw sa kanilang bakuran, bandang alas 9 gabi. Walang tigil ang tunog ng palang bumabaon sa lupa. Nang tanungin niya kung anong ginagawa ni Imelda, sumagot lang ito, nag-ayos ng hardin. Sa ilalim ng lugar na iyon, 70 sentimetro ang lalim, nandun si JM, at 4 na metro lang ang layo. Sa ilalim ng sementadong bahagi, 50 sentimetro ang lalim, nandun si Jesse. Sa loob ng 30 taon, araw-araw, dinidiligan ni Imelda ang espasyong iyon. Naalis siyang damo, naayos ng lupa, at pinuputulan ang masanga ng santan. 10 beses man magpalit ang panahon, hindi nagbago ang kanyang ritual. Sinasabi ng mga kapitbahay, ang galing niya talagang mag-alagang halaman. Mapagmahal siguro talaga siya. At ningiti lang si Imelda. Pagkatapos mawala ang kanyang mga anak, tuwing Pasko, pumupunta si Imelda sa isang mamahaling grocery. Bumibili siyang ma-imported na tsokolate at delata. Dinadala niya ito sa mga kamag-anak at nagsasabi, pinadala ng mga anak ko galing Amerika. Masyado lang silang abala kaya hindi makauwi. Sasabihin ng mga kamag-anak ang galing naman, kahit malayo, naalala pa rin ang kanilang ina. Ngumingiti lang si Imelda. Ang pera sa bangko ang kanyang nga anak ay siya rin ang namamahala. Bawat buwan, nagwi-withdraw siya kapag tinanong ng teller para po sa allowance ng mabata. Nasa Amerika sila, kailangan padalhan. Sa loob ng 30 taon, umabot sa mahigit 2 milyong piso ang kanyang na-withdraw. Ang mas nakakakilabot, sa mismong hardin na iyon, taon-taon, nag-aalay siya ng dasal tuwing undas. Naglalatag siya, nega maliit na mesa sa tabi nega magasantan. Inilalagay ang litrato nina JM at JJ at nagsisindi nega kandila. Pagkatapos, ang mga pagkain inalay niya ay papakain niya sa mga bisita doon mismo sa hardin. 4 na metro. Iyon ang distansya sa pagitan ng mga bisita at ng pinaglibingan ng kanyang mga anak. Sa Senior Citizen Center, si Imelda ay isang alamat. Tuwing panahon ng college entrance exams, pumipila ang nga ina para humingi ng payo. Paano niyo po napalaki ang 2 anak na nakapasok sa UPMET? Laging pareho ang sagot ni Imelda. Kailangan niyo lang pong pagkatiwalaan ang inyong mga anak. Huwag magduda. At isusulat iyon nga ina. Titingin si Imelda sa bintana kung saan tanaw niya ang bubong ng kanilang bahay at ang masantan na marahang umugoy sa hangin. Lumipas ang 1 taon, 5 taon, 10 taon, 20 taon. Walang nakakaalam. Noong 2010, unang naginala ang ama, si Antonio. Umuwi siya mula sa probinsya at sinubukang tawagan ang kanyang mga anak. Ngunit pinigilan siya ni Imelda. Nasa gitna siya ng operasyon. Sa susunod, nasa business trip siya. Nang magpumilit si Antonio, nagsimulang umiyak si Imelda. Kung bigla kang tatawag, magugulat sila dahil sa iyo kaya sila lumayo. Ngayon ka pa magpapakaama, natigilan si Antonio. May katotohanan sa mga sinabi nito. Ang pagsisisi sa kanyang pagkawala sa buhay ng mga anak niya ang nagpatahimik sa kanya. At may isa pang kakaibang gawain si Imelda. Tuwing Agosto 14 at Abril 3, tatayo siya sa harap ng hardin, mag-isa. Walang ginagawa, nakatayo lang. Ang mapetsang iyon ay ang araw na nawala sina JM at JC. Noong 2022 namatay ang ama, si Antonio, kanser. Bago siya pumanaw, tumingin siya sa bintana at bumulong, JM, JC, namatay siyang hindi nalalaman ang katotohanan. Ang ama, si Antonio, ay naniwala noong una na babalik din ang kanyang nga anak. Ngunit lumipas ang mabuwan at wala pa rin. Nagsimula siyang mag-isa. Tuwing weekend, umuwi siya sa Maynila at naklalakat sa mga eskinita, nakdidikit ng mga missing poster. Sa ilalim ng ulan, sa gitnang init, hindi siya tumigil.
Pumunta siya sa TV station, ngunit tinanggihan siya. Pumunta siya sa pulisya, ngunit laging sinasabi, kusang pag-aalis po yan. Hindi po ganyan ang mga anak ko, iniwan nila ang lahat. Sigaw niya, ngunit walang nakinig. Ang maksismis sa paligid ay masakit. Iniwan ng mga anak kasi walang kwentang ama. Kawawa si Imelda, mag-isa niyang pinalaki ang mga yan. Hindi niya kayang sumagot. Dahil sa isang banda, totoo iyon. Noong 2005, isinara niya ang kanyang klinika. Hindi na niya kayang magtrabaho dahil sa depresyon. Noong 2007 na ospital siya. Paglabas niya, puti na ang kalahati ng kanyang buhok. Nagsulat siya sa isang talarawan, JM, JC, naging tunay ba ako nga sa inyo? Sa mundong wala kayo, ano pa ako? Tinanong ko ulit ang nanay niyo at umiyak na naman siya. Pero bakit ngayon natatakot na ako kapag umiyak siya? Noong 2020, huli niyang hinarap si Imelda. Sabihin mo sa akin, nasaan sila? Ang sagot ni Imelda ay malamig. Mas mabuti nang hindi mo alam, ang bigat ng salitang iyon ay hindi niya kinaya. At noong 2022, namatay siyang dala ang bigat na iyon. Ang kaibigan ni JC na si Paulo ay hindi binura ang huling text ng kaibigan. Inilipat niya ito sa isang lumang notebook. Sa loob ng 29 na taon, sinisisi niya ang sarili kung bakit hindi niya agad pinuntahan si JC. Ang kaibigan ni JM na si Marco ay hindi makalimutan ang huling ngiti nito at ang ama na buong buhay na nahanap. Lahat sila ay nakdusa sa loob ng 30 taon habang ang mundo ay naniniwala sa luha ni Imelda, ngunit ang katotohanan ay hindi na nanatiling nakalibing magpakailanman. Noong Marso 2026, ang malupit na hardin na iyon ay nagsimula ng magsalita. 2026, ang pagbubunyak. Nang bumalik ang mga investigador sa kaso, ang unang ginawa nila ay surin ang mapasaporte. Ang resulta mula sa Bureau of Immigration ay mabilis. Jose Miguel Reyes, walang talang pag-alis sa bansa. Juan Carlos Reyes, walang talang pag-alis sa bansa. Ang 30 taong kasinungalingan ay gumuho. Binuksan nila ang 30 taong gulang na case file. At doon, sa pahina 73, ang nota tungkol sa CCTV sa hardware store. Sa isang himala, ang dating may-ari ng hardware ay naitago ang isang kopya ng VHS tape. At doon, sa tape, malinaw na si Imelda ang bumibili ng pala sa oras na sinabi niyang nasa simbahan siya. Ang unang butas sa kanyang alibi. Muling kinapanayam ang kapitbahay, si Aling Cynthia, kinumpirma niya ang pahuhukay sa gabi. Ang resulta ng pagsusuri sa gamot ay dumating. Zolpidem, isang malakas na pampatulog. Siyam na tableta na lang ang natira sa 30. Sinuri nila ang ngatalan ng tawak noong 1997. Nandun ang tawak ni Imelda sa kanyang kaibigan. 4 na araw matapos mawala si JC, sinasabing napahama na ito. Paano niya nalaman? At ang huli, sa magamit ni Imelda sa nursing home, isang maliit na notebook. 2 linya lang ang nakasulat. JM, Agosto 14. JC, Abril 3. Iyon ang ma-death anniversary, ang kanyang pribadong alaala. Hinarap nila si Imelda sa kanyang silid sa ospital. Post-stroke, hindi na siya makapagsalita ng maayos. Ipinakita nila ang ebidensya. Ang notebook, matagal na katahimikan. Tumingin siya sa bintana at bumulong, ayos na. Iyon ang kanyang una at huling pag-amin. Ang mabuto na natakpuan ay positibong kina JM at JC. Parehong may bakas ng Zolpidem. Ang kwento ay nabuo. Noong Agosto 14, 1996, umuwi si JM. Sinabi niya sa kanyang ina ang kanyang desisyon. Sa halip na magalit, naghanda si Imelda ng hapunan. Nilagyan niya ng pampatulog ang pagkain. Nang mawalan ng malay si JM, dinala niya ito sa hardin. Hinukay niya ang lupa, 70 cm ang lalim, at inilibing ang sarili niyang anak. Sa desk ni JM, ang kanyang pitaka ay nandun, ngunit ang papel na may nakasulat na pagkatapos ng lahat, mag-aral akong piano ay nasa labas. Ibig sabihin, hindi niya balak umalis. Pinaplano niya ang kanyang kinabukasan. Makalipas ang 1 taon, si JC ay nagsimulang maginala. Bago pa niya may labas ang katotohanan, ginawa ni Imelda ang parehong bagay, parehong paraan, parehong gamot. Ang motibo, hindi pera. Ang 2 anak niya ang kanyang tropeo. Ang patunay na siya ay isang perpektong ina. Nang balaki ni JM na sirain ang perpektong imahe na iyon sa pamamagitan ng pag-alis sa medisina, kailangan niyang alisin ang sira. Ang pinrotektahan niya sa loob ng 30 taon ay hindi ang kanyang maanak, kundi ang kanyang sariling baluktot na paktingin sa sarili. Ako ay isang perpektong ina. Pagwawakas,
Sa korte, si Imelda, nakaupo sa wheelchair, ay hinatulan ng 25 taon na pagkakakulong. Habang binabasa ang hatol, nakatingin lang siya sa bintana, walang emosyon. Sa audience, si Angela ay sumigaw, "Tita, kahit pangalan lang nila, banggitin niyo naman." Ngunit nanatiling tahimik si Imelda. Si Angela ang nakasikaso ang libing. Dumating sina Marco at Paolo. Sa columbarium, inilagay ni Angela ang mga urna. Sa tabi niya urna ni Jaichi, inilagay niya ang lumang kasete radio. Sa tabing urna ni JM, inilagay niya ang 2 pirasong papel, magkatabi. Ang sulat ni Jesse, "Kuya, kumain ka na ba? Ipagluluto kita." At ang pangarap ni JM, pagkatapos ng lahat, mag-aral ako ng piano. At sa huli, inilapag niya ang 2 pasaporte, nakabukas sa mga blankong pahina. Sa wakas, malaya na sila. Nag-iwan ng malalim na tanong ang kasong ito, ang maanak ba ay extension lang ng mapangarap ng magulang? Ang 2 simpleng pangarap, ang tumuktok ng piano at ang magluto ng noodles para sa isang kapatid, ay kinailangang mahintay ng 30 taon sa ilalim ng 70 sentimetrong lupa. Ngunit ngayon, hindi na nila kailangang maghintay pa. Wala nang sinuman ang hahadlang sa kanilang paglalakbay.